Good morning mga lods. Nandito tayo ngayon sa ating incubator, no? Dito sa kabila yan, sa brooding area ko. So may good news ako mga lods, no? Ayun, kung nakikita nyo, yun yung aking mga bagong harvest na sisiw, no? So ayan mga lods, ay kahapon ng hapon yan, nag 21 days. So ngayong umaga tayo mag-harvest para siguradong tuyo sila, maayos yung kanilang sitwasyon at pakiramdam. Malalakas yung mga yan mga lods. Ngayon, ang good news dyan mga lods ay pinakalibrate natin yung ating incubator kay VLD, no? So shoutout sa iyo dyan bro, no? Napakadaling kausap. Nung tumawag ako sa kanya mga lods, nung araw na nag-harvest ako ng second batch ng ating local born, ay agad-agad kinagabihan nagpadala siya ng technician dito. So ayan nga mga lods, no? Ang good news dyan mga lods ay after ng calibration, so nakita natin na mababa yung moisture setting ng ating incubator, no? So in-adjust natin yan, naging 67 ang kanyang moisture. So syempre every time na may napipisa, nadadagdagan naman yung moisture, no? So at least kasi 67 to 75% ang humidity ng ating incubator para magiging maganda yung ating hatchability rate. So ngayon mga lods, magmamarkings ako sa mga yan. So naka-ready na yung aking record book. Andun sa taas ng incubator ang aking gamit pang markings, no? Ang good news dyan mga lods ay 85% ang ating naging hatchability rate ngayon. Kasi 86 yan mga lods na fertile eggs ang naibaba ko sa hatcher. Yan ang pang third batch na natin ng ating local born, no? So ang pisa mga lods ay 72 heads, no? Ayan, napakasaya ni Super Andre ngayon dahil ang dami nating sisiw mga lods, no? So yan, magiging available yan mga lods sa pahulugan system natin, no? Mag-PM na lang kayo sa akin sa Facebook page, no? Or nandito naman mga lods sa channel natin, no? I-view nyo lang yung channel, makikita nyo dyan yung aking Facebook. So may link dyan, pwede na kayong mag-click ng link para ma-redirect kayo dun sa aking Facebook page at dun tayo mag-usap sa mga inquiries nyo mga lods. So ayan, magmamarking na ako mga lods, off-cam na lang yung pagmamarking ko. And mamaya ipakita ko sa inyo yung picture nila pag nasa loob na sila ng brooder natin. So ayan mga lods, tapos na ako mag-marking. Meron akong 72 chicks dyan, no? So naka-ready na rin ng ating brooder dito mga lods, no? Sa kabilang side. Ayan, dito muna sila for 3 days. Ayan. So dyan muna sila, dyan may tubig na yan. Tapos makakain sa maayos. Kapag after 3 days mga lods, bubuksan ko na yung partition na yun. And then sama-sama na silang lahat dyan. Mga nasa 170 yan, no? So dito kasi medyo ahead to sa kanila ng 4 days yung nandito. Pero kaya naman nila makipagsabayan dyan mga lods. Palalakas-lakasin lang natin sila sa kabila. So yan lang mga lods. Siguro by next week or pag nakaluwag-luwag tayo, gagawa pa tayo ng isa pang brooder. Kasi ang ating national board mga lods, ang target natin ay more or less mga siguro 400 na sisiw. So ito kasi capacity ng brooder natin hanggang 150 to 200 lang yan. So kakapusin na tayo para sa ating national. So yan, gagawa na lang tayo yan mga lods. So yun lang, lipat ko na sila mga lods. Ito mga lods, kagabi nag-candle kami, no? So meron tayong mga hindi fertile na itlog. Ito yung mga itlog kasi na halos siguro 5 days after ng pag-pull out namin ng mga broodcock ay nang-collection pa yung dating taga-pulot ko dyan. So ang ginagawa namin ngayon mga lods, para hindi masayang, nilaga ko
no? Nilaga namin yung mga hindi fertile na itlog. Tapos kinukuha ko yung mga egg whites. Ayan. Yung egg whites na yan, mga lods, ay dudurugin din natin yan, no? Tatadtarin natin at hihalo natin sa patuka ng ating cockerels, no? Ihalo natin siya sa stag developer, no? Para naman igumanda-ganda katawan ng ating mga nasa range area. Tapos yung mga eggshell naman, mga lods, ayan. Pwede dapat yun biblenderin, pero kayang yung kamay ni Kuya Henry parang ano naman eh. Parang blender na din eh. Dinurog namin yung eggshell, mga lods, no? Ang gagawin naman natin dyan ay ihahalo naman natin siya sa patuka ng ating mga breeder, no? Yan naman ay source naman yan ng calcium natin, mga lods, no? So yung iba dyan ay oyster grits ang ginagamit. So tayo naman, ito para hindi masayang kasi itapon natin yung itlog para magamit. So ayan, ganyan ang gagawin natin, mga lods. Dudurugin na lang natin. Pwede yan, mga lods, kung may blender kayo mas madali, biblenderin nyo na lang. Pero itong kasama ko eh parang blender nga yung kamay, katigas. Hindi siya nasasaktan sa tulis ng mga eggshell. So ayan, kasama na rin yung mga sabaw dyan, mga lods, para masarap-sarap ang kain ng ating mga inahin mamaya niyan. So ang gagawin natin mamaya, mga lods, lalagyan na lang natin yan ng breeder pellet, no? Halo-halo. Tapos feed natin doon sa ating mga inahin, no, na nasa breeding cage natin or nasa breeding pen. So ito mamaya, ganyan din yan, mga lods. Tatadtarin, tapos papakain sa ating cockerels na nasa range. So di ba walang sayang, mga lods. Ganyan kami dito, mga lods. Ayan, mga lods, no, nadurog na natin yung ating mga egg whites, no. Kaya basa yan, mga lods, kasi wet feeding na yung mga nasa range namin. So sakto lang yan mamaya pag binuhusan natin yan ng ating stag developer crumble, no. Ayan, kasi 2 months old na yung mga sisiyo natin dyan, early bird. Haluan natin yan mamaya, mga lods, tsaka bago natin pakain. Ayan, mga lods, feeding time na nila. Yun, no. Ayan, sarap din ang kain nila. Yung ating pakainan pala dyan, mga lods, ay gawa natin yan, no? Stainless yan na feeding, linear feeding, ano yan tawag dyan, tray, mga lods, no? So ayan, yan, sarap ng kain nila, mga lods, oh. Sarap niyan, masustansya yan. So ganyan sila ngayon, mga lods. Yan yung ating first batch ng early birds, mga lods, no? Kunti lang to. Siguro mga nasa 70 plus lang to na lalaki. Ayan. So second batch natin nandoon sa loob ng barn. Yan yung papakainin din ni Manong yun doon. Hindi ko muna sila pinagsasama-sama, mga lods, dahil medyo mas maliit yung second batch natin. Eh binubugbog nila. So ito medyo malalaki na talaga itong mga to. After ng vaccination nito ng Coryza ay lipat na sa kabila, sa mas malaking range. Ayan. So ayan, mga lods, nandito na ulit ako ngayon sa kabilang farm, no. Meron kasi tayo ditong bisita. Ayan, si Idol Makmak. Si Idol Makmak ang kumuha ng aking puti. Ayo, pumunta dito si Idol Makmak from saan ka ulit galing, lods? Santa Maria? Pulong Buangin, Santa Maria, Bulacan. Yun, taga Santa Maria, Bulacan si Idol Makmak. Pinsan siya ng ating buyer na si Idol Eugene, no, na nasa Kuwait ngayon. Yung kausap niya sa telepono. Kaya nag-video call sila. Tinitingnan nila dito yung ating mga whites. Ayun nga. At yung isang winner natin from Agbi Season 1, ayun, kinuha rin nila. Tsaka yung isang pinol-out ko na broodstag na hindi naman dapat pong benta na kusundahan ni Sir. Pero ayos lang yan, no? Ganyan tayo rito makisama, mga lods. Ayan. Dito na kayo. Ayan si Sir. Inikot-ikot niya kanina dito yung farm, oh. Ayun, at sinilip niya yung ating breeding pen, no? Lods, anong masasabi mo sa iyong sa iyong nakuhang manok diyan? Grabe dito, grabe dito sa manok dito. Napakaganda ng manok dito.
Masaya ka ba dun sa puti? Ay, sobra. Solid Tayong pula. na solid. Yung pulang... Ay, oo, yung nangulit tayo ng pula. Grabe. Solid din. The Yellow Leggy Dutch ang kinuha niya. Broodstag natin yun nung local born, tsaka national. So pinull out ko dahil ipaprime naman sana para pang national natin ngayon. Kinuha na ni Sir. So bahala na siya doon. Thank you bossing. Solid ka talaga. Hindi natin kasi tinatago at wala tayo naman talaga tinatago. Doon na nakatali sa may bandang dulo, inikot niya isa-isa mga manok natin at yun ay kanyang napupusuan talaga. So solid. Mga manok. Ipapadala na natin. Mahirap kontrahin yung lakad niya kasi syempre pahiyang ba. Para naman maging magaan yung pag-uwi niya at pagkuha niya ng mga manok. Para magaan din yung pagkapanalo kung sakasakaling lalaban ng Lods. Tama. Ayun. Lods, salamat sa pagbisita. Thank you bossing. Thank you talaga rin. So, yun lang mga Lods, no? Kami magbabasta na ng mga manok. Off-cam na lang namin yung hawakan at lalagay sa karton. Nabigyan na rin namin ng anti-stress. So, pinadala na rin po na rin ng gamot si Idol Makmak para mamaya pagdating niya sa kanila ay may ibibigay siyang anti-stress para makarecover sa biyahe. Ayan, Nebron yan, saka Pointer 22, no? Ayan, thank you kay King Slasher. Siyempre, galing King Slasher yan. Ayun, katatapos lang pala namin kumain mga Lods. Kakatapos namin kumain, 5K. Sweater, kinakain lang namin. Pero ulam siya ng 5K sweater. Sana all. Hindi, nagkatay kami ng 5K sweater kasi mga Lods na babae. Dahil yun ay nadisgrasya na ng isang araw sa breeding pen. Sumuot dun sa butas. Ayun, nasugatan yung pakpak. Wala, nakal na. Kasi matagal mag-recover yun bago natin magamit ulit. Okay lang naman. So, yan lang mga Lods. Maraming salamat sa panonood namin vlog. And magbuhay and God bless po ang lahat ng sabongerong Pilipino.